Welcome to my YouTube channel. Subscribe and click the bell. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos sa umagang ito. Basahin po natin ang ating Biblia sa Santiago chapter 3, verse 16. At ito ang kanyang salita. Sapagkat saan man nagahari ang inggit at mga sariling hangarin, nagahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Purihin ng Panginoon ang salita niya. Amen. Yes, Lord, hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon sa araw ito. Malakas na palakpak para sa Diyos. Hallelujah.
ganda ng panahon. Amen? Kaya tayo ay pinabulan na at pinagpala ng Diyos. Pero sa mga nangyayari sa buhay natin ngayon, ay tunay na pag wala tayo talaga sa Diyos ay nakakalungkot. Nawawalan tayo ng pag-asa. Nagtutuon na lagi tayong nag-struggle sa buhay natin. Pero sa harap ng Panginoon ay tunay na sabi ng kanina na yung ating worship leader na ang ating puso't isipan ay lagi natin itulog sa ating Diyos. Dahil sa ngayon, kung wala po tayo sa Panginoon at hindi natin nanahayaan ang banal na Espiritu na maghari sa buhay natin dahil ito ay corrupt world, tayo po ay mapapariwara. Amen? Kaya sa usin ito, ang ating pag-aaralan ay ang sa book of James, Santiago, chapter 3, verse 16. Sabi dito, basahin ko, Santiago, chapter 3, verse 16. Sapagkat saan man nagahari ang inggit at makasariling hangarin, nagahari din doon ang kagutuhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Tayo po ay sumandali ang manalangin na nakatunghay sa amin sa oras na ito sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pakikipisan ng Banal na Espiritu Santo na ito ang aming mga buhay, ang aming puso't isipan ay patuloy namin itutulog sa iyo kung meron kang nakitang hindi maganda at naman sa mga bagay, Panginoon, na hindi kalugod-lugod sa iyo. Patawarin niyo po kami at patuloy na pagharian na kami ngayong Banal na Espiritu upang ikaw ay mapagputihan ka namin. At sa oras na ito, mahayag ang iyong salita at maunawaan namin. Ako na yung lingkod ay galitin mo lamang sa iyong kapulihan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa gabayan ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Alam niyo po, sabi dito, ang pagiging lahat tayo ay makasalanan. Sino dito ang matuwid? Taas ang kamay. Sino dito ang banal? Ayun, siya na banal. Sige, pangalan na. Amen. No? Tunay na nasa biyaya tayo ng Panginoon. Na kung wala ang Panginoong Hesus na inako ang ating mga kasalanan, tayo lahat ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. At isa sa mga common na kasalanan ngayon ay ang pagsisinungaling. No, ang pagsisinungaling ay common na maging sa mga Kristiyano. Iniwala ba kayo nun? Amen. Ang pagsisinungaling ay common na even in the church. Pero sa biyaya ng Panginoon, tayo binabago niya. At ito ang ating pag-aaralan ngayon ay ang isa sa mga pinaka-deadly isa sa mga deadly na kasalanan, yung matinding kasalanan na walang iba kundi ang inggit. Yan. Kaya minsan sa ating mga expression pag wala ka sasabihin mo, kaingit naman, sana all. No? Pero yung sana all na yun, sa expression kung saan, ang ingit kasi yung mga bagay na meron ang iba na wala ka. Kaya nga naiingit, di ba? Ang ingit ay, ito ay pinsan ng selos. Magpinsan yung ingit at selos. At may kamag-anak din itong dalawang ito, ang pride. Mataas. Amen. Kaya dito, sabi nga dito ni Santiago, sapagkat saan man naghahari ang inggit at mga sariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Kaya itong inggit ay mga bagay na wala ka na gusto mo. Kaya naiinggit ka. Diba? At itong inggit na to, at kasama na yung pinsan na ito, yung selos. At yung selos na ito, magpinsan.
ito ay nagbibigay sa atin ng parang hinihigot yung ating mga bagay, lalo-lalo na sa ating pakikisalamuha, sa ating mga relasyon, sa ating asawa, sa anak, sa pamilya, sa kapitbahay, sa kaibigan, at maging sa kapatiran. Dahil ito ay tunay na kung hindi natin ito mabibigyan, mapapansin, hindi natin ito natin binigyan ng kauulan na sa buhay natin. Dahil ang mundong ito ay ito yung pattern ng mundo. Ano? Kaya pag tayo ay may inggit at may selos at mataas ang pride, hindi pinalulugan ng Diyos. Amen. Tayo ay dapat ating tandaan nang wala tayong kontentuhan sa ating buhay, tayo ay laging naiinggit sa mga tao na kung meron sila, nawala tayo. Halimbawa, ang ganda naman ng kanilang bahay. Meron pa silang magandang, ang uso ngayon na mga washing machine. Ano na ngayon, di ba? Automatic na, panlabas. Sampay ka lang. Ganda naman. Alam mo, sis, sana all. Di ba? Yung mga bagay ngayon, pag hindi natin inisip ang puso, hindi natin nalandahan yung puso at isip natin, at tayo ay lagi natin nakikita, yung blessing ng iba kaysa blessing mo, ay ibig sabihin, inggit na yun. Naiinggit ka. Kaya ang inggit, kung ang mga bagay ang iyong binibilang ay blessing ng iba, buti pa sila, meron silang ganun. Buti pa sila, ganito. Buti pa sila. Kaya, mapapasana all ka na lang. Diba? Kaya, ang inggit, ito ay kalaban talaga ng Diyos. Ang inggit ay isang bagay na kung saan ito magbibigay sa atin ng pahamahan. At kagaya din ng selos. Ano ba ang selos? Alam niyo po, ang selos ay magpinsan na itong inggit at selos. Ano ibig sabihin ng selos? Anong kaibahan? Ang yung selos ay may dalawang may dalawang uri ng selos. Ano? Yung isa naman ay reasonable, yung isa naman unreasonable. Halimbawa, yung asawa mo, nakita mo na nagkagalit ka sa ibang babae o sa ibang lalaki. Selos ka. That's reasonable. Diba? Pero kung nakikita mo, yung asawa mo ay nagkataon nakatabi lang sa isang babae at nagselos ka na, hindi naman tama yun. Tamang hinala ka, kumbaga judgmental ka. Kaya yun, ang tunay na ang inggit at selos ay talagang ito ay pinag-iral natin sa ating puso at isipan, ito ay nagiging isang kapahamakan natin. Pag hindi tayo nakontento sa buhay natin, buti pa sila nakapag-aral. Buti pa sila kumpleto ang pamilya nila. Dati natin hinahapin ang mga bagay sa iba. Buti kung hinahapin natin dun sa mababa, ay minsan hinahapin natin sa medyo mataas. Alam niyo po, ang inggit at selos, pag pinaghari po natin yan, ay tunay na ito ay isang kasalanan sa ating Diyos. Pag tayo ay hindi makontento sa ating buhay at hindi man tayo dapat mainggit sa iba, kung tayo lang naman ay nagsisila. Kung ano meron ka, marunong kang makontento. At kung gusto mo marating ang ganun din sa iba, pinaghirapan nila, paghirapan mo rin. Amen. Dahil pag ikaw na-inggit sa isang bagay, sa kanilang success, sa kanilang achievement, sa kanilang improvement, dati yan, ang pangit yan, ngayon, ang ganda na na. Diba? Na-inggit ka, na-insecure ka ngayon. Dati yan,
ito po ay magbubulit sa atin, nakakapinsala sa ating buhay at lalo na sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Ang sabi dito sa Awitaan chapter 27 verse 4, no? Ang galit ay mabagsik, ang poot ay mabangis, ngunit ang pagsiselos ay may ibayong lupit. O, tingnan mo. Magpinsan talaga itong selos at inggit. Ulitin ko. Sabi, Kawikaan chapter 27, verse 4. Ang galit ay mabagsik, ang poot ay mabangis, ngunit ang pagsiselos ay may ibayong lupit. Diba? Sino dito siloso? Silosa? Siloso na ingitera pa. Yan ay hindi tayo kalulugan ng Diyos dahil ito ay isang kasalanan at ito ang nag-ahadang sa atin, umahadang sa atin para tayo ay marinig ng ang panalangin natin sa Diyos. No? Isaiah 59 verse 1 and 2. Ang Diyos, ang kanyang tenga ay hindi ibigay para hindi tayo marinig. Ang kanyang mga mata ay bulag para hindi tayo makita. Ngunit ang kasalanan natin ang siyang handa para hindi tayo mapakinggan ng ating Diyos. Kaya, in short, ang inggit at ang selos ay hindi maganda sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Kaya, kailangan natin na ang ating buhay ay patuloy na naka-align sa salita ng Diyos. Kasi ang tao, habang nabubuhay sa mundo, ay meron talagang tendency na mainggit at magselos. Alam niyo po, ang tao mainggitin, seloso, selosa, ma-pride, huwag mo yang umuusan. Huwag mo siyang, kumbaga, tumaas na pa sa kanya, pantayan mo lang siya. Kasi pag yan ay pinapatalo pa at tumaas na pa sa kanya, ibang klase na to. Ganon ang mga mainggitin at siloso. Amen? Sila ay uhaw sa papuri ng tao. Sila ay uhaw sa palakpak ng tao. Kaya ang inggit at selos at pride pag nagsama yan, ano ang mangyayari sa buhay natin? Amen. Wala. Kaya dito, sabi na, ang galit ay babagsik, ang puot ay mabangis, ngunit ang pagsiselos ay may ibayong lupit. Kaya tayo sa buhay natin, no? Ang ibig sabihin, sabi na ni Harold Coffin, ang ibig sabihin ng kainggitin, binibilang na ang blessing ng iba. Meron namang bago, meron namang bagong sasakyan, meron namang bagong TV. Lahat ng blessing ng kapitbahay ng iba, binibilang mo. Tinitingnan mo. Pero ikaw, hindi mo tinitingnan, hindi ka na kontento kung ano meron ka. Kaya dito makikita natin, pag ito ang inggit at selos ay magsama, wala po tayo makikita ang Diyos ay magtulungan sa atin. Kasi ang selos naman po ay yung balisa ka na yung para dapat sa'yo ay aagawin ng iba. Ako dapat yun eh, bakit siya ang pinasalamatan? Ako dapat yan eh, bakit siya dyan? Ganun ang selos. No, natatakot ka na yung kapurihan mo na dapat ikaw ang pasalamatan, pero yung iba ang pinasalamatan. Yan ang selos. Balisa ka. Balisa ka pa yung asawa mo ay pag doon sa iba ay merong ibang, alam mo naman sa panahon ngayon. Meron something. Meron something. Kaya,
magsiselos ka. Yun ang balisa. Nung balisa ka, baka yung para sa'yo ay kukunin ng iba. Eh dito, ang unay na ang inggit ay nakakapinsala sa iba at ang selos naman nakakapinsala sa sarili mo. Kaya wala kang kapayapaan. Pero ang Panginoong Isus, hindi nyo ba alam, ang Panginoong Isus, kung nandito siya sa lupa, maraming kaingit sa Kanya. Ang Panginoong Isus, bagaman siya'y anak ng Diyos, nagkatawang tao, siya ay hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos, nagpakumbaba siya. Magpakain siya ng 5,000 tao na sumusunod sa Kanya, nagpagaling ng mga may sakit, naghimala, nagbuhay ng mga patay. Pero ano nangyari kay kay Jesus? Siya ay pinagbitan, pinagsilosan ng mga Pariseo ng mga Hudyo at siya ay tinangkang pagaling. Diba? Pag ang isang tao ay kaingit talaga ay makakapinsala yan sa iba. At gagawa ng paraan yan para ikaw ay sirain. Kasi ang Panginoong Isus, anong ginawa sa mga tao noong unang panahon? Nainggit sila kay Jesus dahil maraming tao ang nananalig at nanampalataya sa Kanya. Kaya binalak nilang patayin si Jesus at sila nga ay nagtalumpay. Pero hindi alam ng iba na ang mga tao noong unang panahon ng kamatayan ng Panginoon ay isang kapangyarihan para tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan. Ang Panginoong Isus ay nagbigay ng kanyang buhay, ang kanyang dugo na tumilis doon sa krus ang siyang naglinis ng ating kasalanan sa nananalig sa kanya ginawa sa krus. Kaya mga kapatid, no? Ang inggit at ang selos at ang pride, pag doon ay nanatili sa ating mga puso, sa ating isip, tayo po ay wawasakin ito. Alam niyo po, itong nakaraan lang sa social media, dito nakikita natin ang mga news. Sino ba dito ang huli ngayon walang cellphone? Kaya dalawang bata may mga cellphone na. No? Nakikita ko doon na may isa doon sa China, isang sikat na artista na pinatay dahil lang sa inggit. No? Doon nainggit sa kanya dahil itong isang Chinese actor, hindi ko na siya kilala, para katulad dito ending, dahil sa inggit ay kanilang ginawa ng mga kaibigan pa nila ang gumawa, at kanyang manager. Ginawa sa kanya, pinokul siya, pinagsaka ng mga heroin na mga drugs, tapos sinabihan siya na siya ay lumigagaw o nahulog sa bintana. Pero, yung tao na yun, ay sinabi niya, ang gusto lang naman niya ay kumain at magkaroon ng magandang buhay. Dahil siya sikat, may nainggit sa kanya, mga kaibigan niya, mga aktor, at maging ang manager niya, siya ay talagang pinatay. No? At doon, sa US niya, doon sa kanyang apartment, sa kanyang hotel, no? Pilit nilang inuuba kasi napapalo pala yung party na yun. Pero yung kailang, na yun, USB na yun, alam mo ginawa niya? Nilulok niya. Nilulok niya yung USB na yung ebidensya. At ang ginawa ng mga tao na yun, tinoptune. Binunot ang ipin, tinanggal ang mga kukong. At talagang, sabi ko, grabe, nabuhog ang puso ko. Mga tahanan na hindi umilong. No? Sikat siya, matahimik na tao, marami siya mga fans na kilala sa kanya. Sikat siya doon sa China, pero ang dami nainggit sa kanya. Kaya maging ang manager niya, talagang sabi ko, wala pa nga tribulation na nangyayari na ngayon sa mga inggit at kasakiman at selos ng mga tao. Kaya siya'y namatay.
Pero yung ebidensya, yung USB na yun, hiniwa yung tiyan niya, nandun, nakita lahat kung sino nasakot doon. At I pray na siya ay mabigyan ng katarungan sa China. Ganun po ang inggit, no? Ang selos, ang pride. Kaya sa illustration natin, nakita natin in Genesis 37, verse 3 and 4, sino nakakilala kay Joseph? Si Joseph, hindi mo asawa ni Sister Jackie. Si Joseph ay anak ni Jacob, ni Israel. 12 anak niya, si Joseph ang pinakabunso. Si Joseph dahil bunso at sa buhay ni Jacob, yung kanyang anak na ito, ay matanda na siya na ipinanganak si Joseph. Pinahal niya itong anak niya na ito. No? Iba yung kanyang pagmamahal dahil bunso. Pinagagawa niya ng damit. Iba. Itong kanyang mga kapatid na matatandang labing-isa, nagalit ngayon kay Joseph. Nainggit, nagselos. Kaya yung time na yun, gumawa sila ng paraan na inutusan ni Jacob na si Joseph na puntahan ng kanyang mga kapatid para tingnan anong ginagawa sa isang lugar. Ang makita ng mga kapatid, doon pa lang ay may balang na silang patayin si Joseph. No? Tignan mo ang kapatid mo pa lang yun, naigit lang sila, no? At dahil dito, dahil ibas siya sa pagtingin ng magulang niya, nagselos at naigit, at doon, binalang nila patayin si Joseph. Alam niyo ba ang kwento ni Joseph? Pero dahil kay Ruben, yung sa mga kapatid, sabi natin niya, kung natin siyang patayin. Ang ginawa nila, iulog na lang sa balon. Pero sabi naman ni Huda, isang kapatid, kung na natin ikang patayin, sayang naman, kapatid naman natin yan, dugot naman, ibenta na lang natin. Ibinenta si Joseph sa isang samita, isang lugar, sa part ng Egypt, at siya ginawang alipin. Pero yung dahilan na yun, si Jose, si Joseph, ay maraming pagsubok, pero ang Diyos, pinagpala siya, at later on, nagkaroon ng tagutom sa Ehipto ng ilang taon, at si Joseph, pinagpala ni Diyos kahit ang kanyang asawa ni Potiphar na lalaki. Siguro si Joseph, guwapo to eh. Kaya pinagdasahan ng asawa ni Potiphar. At kung hindi si Joseph ay nalalang kong iwas, nagbuwas siya ng paraan at nakulong si Joseph. At doon nakita natin ang kwento na si Joseph ay alam niya yung pagbabasa ng yung panaginip at tunay na ng bandang huli. Si Joseph ang nagligtas sa kanyang mga kapatid sa kalutong ng panahon na yun. At anong ginawa ni Joseph? Tinatawag tayo. Kaya ang inggit, kahit saan, selos, inggit, pride, pag yan ay ating pinairan, pag wala tayong kakontentuhan sa buhay natin, tayo po ay mapapahama. Amen. Kaya dito, ang buhay ni Joseph ay tunay na isang kaluluwa sa Diyos. Kaya tayo, pag tayo wala, kung natin ihambing ang ating sarili sa iba. Kasi pag ihambing natin ang ating sarili at tayo ay nainggit, wala tayong contentment, tayo po ay mapipinsala at minsan ay sisiraan pa natin yung mga tao na naiinsan natin. Amen? Ay dito makita natin na ang pagkaingit at ang pagkaselosa ay hindi talaga kalugod-lugod sa Diyos. At isa pa sa mga halimbawa sa Biblia ay si Haring Saul. Sino si Haring Saul? Si Haring Saul ang unang hari ng Israel. Bagamat siya ay nasa baba
siyang mga kung ano meron siya, pinagmalas siya ng Diyos, pinasiyan siya, at siya ay naging hari ng Israel. Pero ang nangyari ay si Haring Saul, nung time na yun, siya ay nainggit kay David. Diba? Alam niyo sa kwento ni David. Mga bata dyan, alam niyo ba kung sino si David? Si David ay mga Diyos at nung time na yun, nakita niya na si Goliath ay inaalipos ang bansang Israel at wala man ang lumaban. Siya rin David ang lumaban at doon napromote si David at siya ay nakapasok sa awal ng hari. Pero ang nangyari, si Haring Saul na insecure. Kasi sabi ng mga tao doon sa Israel, si Haring Saul pumapatay ng libo-libo. Pero si David ay pumapatay ng 10,000. Nainis siya ngayon. Na-insecure siya. Kaya doon, nainis siya, nagselo siya, at doon, pinanggang niyang patayin si David. Amen. Kaya ang ingit at talaga ang selos at ang pride. Wala po yan, mabigi, manutulot na maganda sa buhay natin. Dahil pag wala ang banal na Espiritu sa ating buhay, at tinagat natin ang Panginoong Jesus, nagkaroon na tayo ng alinawan. Dahil may banal na Espiritu na nanahan sa atin. Ano yung bunga ng banal na Espiritu? Galatia 5:21-22. Ang bunga ng banal na Espiritu ay pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, kabaitan, kagandahang loob, self-control, pagtsatsaga, pagtitipingan sa ating sarili. Pag wala po tayo ng ganon na hindi natin hinahayaan ang banal na Espiritu, tayo po ay mapapahama. Kaya ngayon, mga pumatay doon sa isang Chinese actor ngayon, nakakulong at mayroong parusang kamatayan. Sabi nga sa salita ng Panginoon mo, ang katayagan, ang kayamanan kung mapapahamak ka ng kaluluwa mo. Amen. Kaya pag wala ka, huwag ka maigit. Kung ano lang meron ka, magsikap ka. Dahil pag tayo ay merong inggit at merong selos at pride sa sarili natin, ay tunay na tayo po ay mapapahamak. Amen. Magpipinsala ko tayo. Kaya nga dito, sabi nga, bakit tayo ay minsan nainggit? Di ba minsan nainggit din tayo? Minsan nagsiselos din tayo. Pero, sabi nga dito, dahil sa ating sinful nature. Diba? Si Satanas, si Lucifer, hindi naman yan dating Satanas eh. Siya ay nagkaroon ng pag-iimbok na gusto niya mas mataas pa siya sa lumikha sa kanya. Siya ay isang spiritual being na kung saan binigyan ng Diyos ng magandang mga katangian para magpuri at sumamba sa Diyos. Pero ang ginawa ni Lucifer ay nainggit. At yun, nagrebelde at naghakupan ng mga samahang mga anghel na galit sa kanyang Diyos. At dito ngayon, bilagsak sa lupa, kasama yung mga nagrebelde. Kaya ngayon, lagi dito ngayon sa earth sa taas. Ang Lucifer na daming anghel na nagpupuri sa Diyos, ngayon ay isa ng kalaban ng Diyos at nandito na ngayon sa lupa, tinatawag na Satan. At ang mga apo niya ay mga demons, mga devil. Kaya tayo, dahil nasa sinful nature tayo, kailangan ang ating gawin, guard your heart. Number 1. Guard your heart. Dahil ang lahat ng nandoon sa puso natin, sabi na dito, guard your heart against evil thoughts and feeling. Kailangan bantayan mo ang iyong puso at
isip at ang inyong damdamin. No? Sabi sa Kawikaan chapter 4 verse 23. Dahil ang puso, kasi madaya yan eh. No? At nagdag ito ay hindi natin iningatan, sabi dito sa Book of Proverbs, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyabukan ng buhay mong tinataglay. Yan. Ang puso natin. Kaya dapat i-guard natin, bantayan natin, kung ano naman ang puso natin, yung ating isip. Kasi ang kaisipan, yan ang battleground ng kaaway. Kung ano pinapasok mo sa isip mo, dadalo yan sa puso mo, at ang yan pinailan mo sa buong katawan mo, yun ang aksyon mo. Kailangan ingatan mo ang isip, ang puso, no? At huwag natin hayaan, lagi natin i-compare yung sarili natin na mas hindi tayo sa iba. Pare-pareho lang tayo mga kapatid pagdating sa langit. Hindi tinitingnan ni Lord ang classification, pastor ka man, leader ka man, ano ka pa man. Ang tinitingnan ni Lord kung gaano ka katapat, kung gaano ka buti ang puso mo nang andito ka sa lupa, kung paano ilagay mo ng Diyos. Kaya guard your heart against evil thoughts and healing. Proverbs 4 verse 23. Pangalawa, dwell in the Word of God. Manahan kayo lagi sa salita ng Diyos. No? Dwell on the Word of God constantly. Philippians chapter 4 verse 8. Kailangan yung salita ng Diyos ay lagi natin nasa isip. Ang salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos, sabi nga dito sa Philippians chapter 4 verse 8, dapat ang isipin natin yung kalugod-lugod, yung mabuti, yung karapat-dapat. Philippians 4:8. Yung mga bagay na yon ang dapat natin isa-isip dahil pag hindi, kung anong laman ang isip natin, siya natin isapasok sa puso natin at mamumutawi sa bibig natin. Kung anong nasa isip natin. No? Philippians chapter 4 verse 8, ano sabi doon? Kaya, kung anong karapat-dapat, kung anong mabuti, no? Diyan ay makikita natin na dapat natin itong isipin. Hindi yung isip natin, pinagulap. Isip natin eh. Pero kapipilitin ako. Magpipil. Pero kung kumain ng washing machine, nabubutan ako. Huwag sa office. Alam mo, may cellphone ka? Sige. Bukuha ko to. Sige, Sister Camerita. Amen. Hindi ka na nakontento kung anong meron ka. Kung wala ka makontento ka na kasi. At kung gusto mo marating yun, sumikap ka. Hindi yung kung anong gagawin mo. Kaya ingatan mo yung puso mo at ang isip mo. Dahil pag ikaw ay ingitero, kung ikaw ay siloso, mataas ang pride, nako, kailangan, wag mo lang siya taasan. Pantayin mo lang. Ganon. Ako kayang nagano dyan kung dahil sa akin. Oh? Bakit siya pinasalamatan? Bakit siya inunuan? Yun mga bagong bagay, no? Yung mga nagsiselos. Na dapat na ating yun kapurihan Siyempre, bigay natin yung para sa tao, no? At para rin naman sa Diyos. Kung siya naghirap, hindi natin, appreciate natin. Pero kung hindi na-appreciate, hindi nakita, huwag ka magalit. At ako lang tapos sila nila. Di ba? Ano doon na? Serious yun, dahil yung dapat para sa'yo, hindi lumaan ba? Nainis ka ngayon. At ito, kailangan, sabi nga, guide your heart against evil thoughts and feelings, Proverbs 4:23. Pangalawa, dwell on the Word of God constantly, salita ng Diyos. Philippians chapter 4 verse 8, kung anong kalulugot, kung anong mabuti, kung anong kaibig-ibig, dapat yun lang sa isip natin. At ang pangatlo, be filled with the Holy Spirit.
Galatians chapter 5, verse 16. Kailangan ang banal na Espiritu ang siyang tumutulong sa atin para tayo ay maging banal. Ang banal na Espiritu ay dapat atin laging i-acknowledge, sa atin laging hayaan na nanguna sa atin. Pag nanguna, pag ang sarili natin laman, ang kagustuhan natin, ang ating susundin. Wala. Puro na lang tayo. Paano na lang ako? Diba? Mataas ang pride natin eh. Ano doon na lang. Ganun kasi ang tao. No? Kaya, kailangan ay patuloy na ang banal na Espiritu na nasa atin ay ano doon yung bunga. Puno-puno ka ng kagalahan, puno-puno ka ng pag-ibig, puno-puno ka ng kabaitan, kagandahang loob, pagtitimpik, no? At ang pagtsatsaga. Kaya hindi ka magselos, hindi ka mag-ibig. Yun. So, kaya dito, sabi nga ng number 4, renew your mind. Romans chapter 12, verse 2. Ibahin na natin ang pattern ng mundo. Huwag na tayong makiayon. Kasi ang pattern ng mundo, pag meron kang maraming magagandang gamit, cellphone, iPhone, TV, malaking TV, bahay, meron kang sasakyan, may e-bike ka, may ano ka, yan ang maganda. Yan ang pattern ng mundo. Malakas na tao ka pag marami kang pera. Pero pag wala kang pera, mahinang kilala ka. Diba? Pag wala kang pera, ganun ang tao, ganun ang pattern sa mundo. Kaya sabi nga ng salita ng Panginoon sa Romans chapter 12, verse 2, ibahin na natin yung pattern ng mundo. Yung ganyan natin ang ating pag-iisip, huwag na tayong nakiayon sa sanlibutan na ito. Bagkos kung ano ang kalugod sa ating Diyos at tayo ay malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Alam niyo kapatid, habang tayo na bubuhay sa mundo ito, hindi po natin naiwasan minsan maingit, magselos, minsan ma-pride dahil nandito pa tayo sa ating laman. So, naglalaban ang Espiritu at ang laman. Pero pag ang ating kaluluwa, dahil nasa gitna yung kaluluwa, ang ating buhay, Espiritu, kaluluwa at laman, katawan. Pag ang Espiritu ay hinahadlangan ng kaluluwa, pag wala kang pinapasok ng salita ng Diyos dyan na mga mabuting mga bagay, ay matatalo ng katawan, no, yung laman natin. Kasi ang laman, ano doon yung lima natin, yung sense of feeling, sense of hearing, sense of sight, sense of taste. O sinabi ng laman ng katawan, huwag na tayo pumunta doon. Hindi tayo magsimba, nakakapagod, makulan, nakakainit, no? Sasabihin niya ng katawan, pero sasabihin ng Espiritu, hindi. Kasi Espiritu komentado sa Diyos. Sasabihin ng Espiritu, hindi. Mag-ano tayo, kailangan natin sumamba. Ang nasa gitna, ang kaluluwa, ayun ang, siya ang nag-break, no? O sinabi ng kaluluwa, hindi. Magsimba tayo, sumamba tayo, pumunta tayo sa worship service natin. Ano magagawa ng katawan? Ano ang katawan? Dahil ang Espiritu at ang kaluluwa nagsanib. Praise the Lord. Pero pag ang laman ay ang kaluluwa, noon nagsanib, ang kaluluwa mo, yung ating emosyon, yung kaluluwa kasi natin yung ating magustuhan, yung will, emotion, tsaka man, sabihin ng sige, ano tayo? Dito tayo sa world. Kawawa yung Espiritu, wala na. Ang ating buhay ay nawala na sa Panginoon. Kaya dito, sabi nga rin, renew your mind. Romans 12, verse 2. Kaya, habang sa buhay natin, hanggang nandito tayo, kailangan
ang selos ay spiritual condition po yan and can only be fight with repentance. Pag tayo ay nainggit, pag tayo minsan nagselos, magsisibo tayo ng ating kasalanan. Lord, sabi nga ng kanta nga, di ba? Salamat, Panginoon, kilala mo ako, di ba? Sa lahat ng bagay. Alam ni Lord, kung nagsiselos ka, kung nainggit ka, ay tiis sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Pag-tinuwid tayo ng Panginoon, pag-tinuwid tayo ng salita ng Diyos, pag-tinuwid tayo ng banal na Espiritu, maging matuwid po tayo. Humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos. At Lord, I surrender all to you. Dahil sa buhay natin to be surrendered life to God, every day is a battle. Pag hindi natin sinusurrender ang buhay natin bawat araw sa Diyos, ang mundong ito hanggang ngayon ay pura. Ang mundong ito ay puno ng kasamaan. Ang tukso ay nandyan lang. Sabi natin, Pedro, ay tukso ang demonyo ay parang ilong na umaatungal. Umahanap lang ng tiyempo para ikaw ay sinuhin. Pag ikaw na, kagaya nagtampo ka, nainis ka, hindi na ako atin dyan. Nagkalit ka na, so ano na yung pride mo? Sino ang talo? Oh, yan naman eh. Ano naman yan eh? Nagsiselos ka, kung lang yan, siya lang nakikita, samantala, di ba? Lahat yun, meron ka ng mga reason. Kaya sabi nga, ang selos at ang inggit ay babalik yan. Babalik at babalik yan. Dahil ang katawan, ang laman at ang espiritu hindi pa natatapos. Galatians 5:17. No? Hanggang ang ating buhay ay nandito pa tayo sa mundo ito, naglalaban talaga ang laman at ang espiritu. Pero pag ikaw, ang buhay natin ay surrendered sa Panginoon ang buhay natin, sabi na dito, guard your heart against evil and thoughts and feeling. Read of the Word of God, constantly be filled with the Holy Spirit. Renew your mind. Tingnan natin kung ang inggit na yan, kung ang selos na yan, kung ang pride na yan ay mananaig sa buhay natin. No, amen. Dahil si Jesus, ang ating Panginoong Jesus, ay napagtagumpayan niya na lahat to para sa atin. Kaya mga kapatid, tayo sa ngayon, nandito pa tayo sa mundo ito. Every day, masaya tayo sa ating Diyos. Tayo ay matuloy lamang sa biyaya. Tayo po ay matuloy lamang dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Dahil siya ang ating authority. Siya ang ating advocate. Pag sinabi ng demonyo, kasalanan yan. Hindi naman kasalanan yan. Ano sasabihin ni Jesus? Tinubos ko na yan ang aming dugo. Ang nakikita ng Ama, ang ginawa ng Panginoong Jesus sa krus. Kaya kung wala ang buhay mo kay Kristo, wala ang buhay ng walang hanggan. Pag wala ang buhay mo, at wala kang pananampalataya sa Panginoong Jesus kung sa krus ng Kalbaryo sa kanyang ginawa, wala po kayong katagumpayan. Dahil si Jesus po ay higit pa sa sapat. Si Jesus po ang siya nating nagbibigay sa atin na kung saan ang iba maraming naliligaw na ang tunay na daan patungo sa Diyos Ama, walang iba kundi ang kanyang buntong na anak na si Jesus. John 14:6. Siya ang daan, siya ang katotohanan. Walang makakapunta sa Ama except His Son, Jesus. Kaya itong mga inggit na to, itong mga selos, pride, ay ito'y sa laman. Kaya habang narito tayo sa mundong ito, surrender our life to God every day.
At patuloy ang salita ng Diyos, pagharian tayo, magbabasa ng salita niya. Panangalan tayo ng Banal na Espiritu, ibahin na natin ang ating mga isip at huwag natin hayaan na i-compare ang ating sarili sa iba. Doon, magkakaroon ka ng kapayapaan sa puso. Amen. Wala pa natin ang Diyos ng Lord. Huwag na po tayo maigit. Dahil lang tayo may unique na unique tayo mga katangian sa Diyos, no? Sa ibang tao. Pag imbis na naman na puri, hindi ka napasalamatan, mahigit ka na lang. Dahil si Lord alam niyo yun. Amen. At pinagpanahon ay when God, Jesus glorified, tayo po ay i-glorify din. Amen. At tayo po sa buhay natin, walang inggit, walang selos, walang pride, ang sarap sa puso't isipan may kapayapaan ka. Amen. Sa Diyos lamang ang ating buhay at surrender life to God every day. At makikita natin yung mga bagay na yan. Maglaban man ang Espiritu at ang laman, mananatili tayo matagumpay dahil sa ating Panginoon Jesus, sa ating pananampalataya at ang salita niya na siyang buhay ngayon na ating ngayon patuloy na nagbibigay sa atin ng kaliwanagan at katagumpayan. Amen! Amen! Tayo po ay patuloy na manahan sa Diyos at tayo po'y tumayo. Hallelujah! Bago tayo magtamang ng banal na kunan. Hallelujah, Lord! Salamat! Lord, inamin po namin kami po lahat ng mga kasalanan. Hindi po sa bawat araw ay kami matuwid kami. Thank you for watching.